1, makita niya sinasabi ni Yahweh, yung pagsalansang ng mga Israelites. Pagsama ng tao. Pero ganun pa man, sabi niya sa verse 2, sinabi niya pa rin. Sabi niya kay Habakuk, sulat mo itong mga mangyayaring pagbukas. Hindi pa nangyayari ito at maaring madilig yung mangyari, ganun sinasabi. Pero mangyayari ito. Kaya importante po, ang Biblia po mismo nagtuturo na importante na merong written goals. Meron talaga tayong vision. Ano po? Hindi po ba? Tingnan niyo po ang life verse po ng Abundant Harvest, tingnan niyo po yung tarpaulin ninyo. Yung nakalagay dyan sa harap. Ano yung tarpaulin natin dyan? Ano yan? Cortina. Cortina. Ayaw ng vision. Ay. Nandun mo. Ano sabi dyan? Anong po? Anong nakalagay? Yung vision po, Bishop. Opo, yung, di ba meron tayong tarpaulin? Ano yung verse na nakalagay doon? Tingnan nyo. Deuteronomy. Deuteronomy, 8:11. Sige po, basahin po ninyo. Basahin po natin. Deuteronomy 28:11. 10:11. Deuteronomy 28:10-11. Sa Tagalog, basahin nyo po. At sa ganoon ay malalaman ng lahat ng tao sa mundo na pinili kayo ng Panginoon at matatakot sila sa inyo. Verse 11, pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupaing pinangako niya sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak, mga hayop at mga ani. Po, makikita nyo po dyan sa unang talata, ano gagawin ni Yahweh? Ano gagawin ni Yahweh? You will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. Opo. Unang gagawin ni Yahweh, papatunayan niya na yung Abundant Harvest Christian Church ay tinawag or pinili ng Diyos. Matatakot sila. Bakit? Kasi pinangungunahan ito ng presensya ng Lord. At anong promise niya, di ba? Pagpapalain niya, sinabi yung mga sumunod na talata. Prosperity. So makikita natin, meron pong malinaw na layunin ng Lord. Konektado po yung Abundant Harvest, yung name mismo natin, konektado doon sa verse na binigay ng Lord. Alam po, hindi po aksidente yung Abundant Harvest Christian Church. Talaga pong binigay ng Lord yung name na yan, divine appointment niya yung name na yan, kasi yan po yung gusto niyang gawin. Kaya po yung pag-expand ng territory ng Abundant Harvest, lalaki po, lalawak. Opo, kaya lang talagang for the first 5 years, talagang nandun po yung parang period of adjustment. Kasi nagsasala ang Lord. No? Diba, marami tayong kasama, nakakala natin kasama natin, pero kasama lang pala natin sa simula. Diba po? May mga ganun, nangyari po yun. Kaya importante po, nakasulat. Tingnan niyo po, si Pablo, yung pang-apat na page po ninyo. Si Pablo, meron siyang goal na malinaw. Ano yung sabi niya? And press on toward the goal, to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Opo. Si Pablo po mismo magpakita na kaya siya nagpapatuloy papunta saan? Toward the goal. Ano po yun? To win The prize. the prize God for has which called God me. has me heavenward in Christ Jesus. Sa kanya po, kay Pablo, alam niya, malinaw kay Pablo,
yung goal niya, yung vision niya. Kaya po ano nangyari sa missionary journey ni Pablo? Nagtagumpay. Tayo rin po, kung tutularan natin sila, magkakaroon po tayo ng written goals. Susulat po natin yung mga goals natin. Makakatulong po ito para maging successful po tayo sa ministry. Amen po. Sige po, lipat tayo sa page 5. Ano sabi dyan? The power of written goals are already proven a million times in a secular and spiritual world. Its power is proven professionally and spiritually. Opo. Yun po, yung power of written goals, hindi lang siya naging effective sa church, maging sa secular. Marami po tayong naging maririnig, no? Yung mga talagang mga bilyonaryo na tao, nagtagumpay. Kasi po meron malinaw silang goal meron silang malinaw na gustong marating. At nakasulat yun. Malinaw yun sa kanila. Kung pupunta kayo sa iba-ibang company, di po ba kayo, may mga kanya-kanya kayong company? Doon po sa company niyo, di ba may opisina, meron nakalagay ng vision, mission. Meron ba sa inyo yun? Nakikita niyo yun sa company niyo? Ako po, tuwing pupunta ako sa iba-ibang opisina, makikita mo yun. Mission, vision. Mga ganun sila, no? Nakasulat po. Pinapaskil talaga nila. Nakikita yun ng mga empleyado. Ito pala ang mission ng company. Ito pala yung vision ng company. Kaya sila mismo na-educate. Dahil from time to time, nababasa nila Opo, di po ba meron tayong mission and vision dyan? Opo. Dapat po, laging nababasa yon ng mga miyembro para na-educate. Ano ba yung goal natin? Ano ba yung kailangan natin marating? Ano ba yung gusto natin marating? Dapat lagi silang nire-remind dyan. Para from time to time, naalala nila, ito pala, nire-remind. Opo. Gagawin nila. Importante po, no? Unang-una po, yung first Roman numeral, yung page 6, sabi niya no, the power of written goals. Sabi yan, sabi yan, written goals Gives you clarity of what you need. Yes, okay. Alam niyo po, pag nakasulat yung goal, magbibigay yan ng liwanag kung ano ba talaga yung kailangan natin. Ano yung kailangan yung gawin? Opo. Ano yung mga importante kasi nakasulat. Tingnan niyo po. Kung titingnan niyo po yung page 7 ninyo, sabi yan, page 7 po ninyo. Ano sabi niya? Nabasa po page 7. Ano sabi niya? Imagine setting out on a trip with no particular destination. How do you pack your... At imaginein po ninyo, sasakay pa kayo dyan. Ano yung mga bus dyan? KPTC? City bus. City bus. Sasakay ka ng city bus, hindi mo alam kung saan ka pupunta, basta ka sasakay lang. Imaginein po ninyo yun. Sa tingin mo, may mararating ka? Wala po. Hindi po. Basta meron, kasi sabi nga nun, para marating yung destination, sabi nga nun, tingnan niyo po yung page 8. So we have to start by setting a clear destination. Opo. Para marating mo yung pupuntahan mo. Alam mo po, no? Pag ako po, gumagamit ako ng Waze dito, hindi ko po alam kung may Waze yan. Google Map. Meron ba yung Waze? Google Map lang po. Google Map. Di ba pag gumagamit kayo ng Google Map, itatype mo yung puntahan mo,
Mas tuturo niya na sa yung dadaanan mo. Kasi, from simula pa lang, parang sinabi mo na doon sa apps kung saan ka papunta. Kaya ituturo niya, mararating yung destination mo. Kaya importante po, yung written goal. Sabi nga nun, written goals gives you clarity of what you need. Pangalawa po, sabi nga, it clarifies what you really need and what you don't really need. Page lang, tinan niyo po. Pag may written goal ka, sabi nga nun, it clarifies what you really need. Lilinawin ito, ano ba talagang kailangan nyo at yung hindi nyo kailangan. Pag meron kayo, kasi mahirap po, marami, kaya po yung church, ang church niya maraming nababurn out, alam niyo kung bakit? Maraming napapagod na mga workers, pastor, alam niyo kung bakit? Kasi may mga ginagawa sila na hindi naman talaga kailangan. Wasting of time, wasting of effort, wasting of yung resources. Kasi hindi importante ginagawa nila. Ano po? Pagka meron kang written goal, magiging malinaw sa iyo ano ba yung kailangan talaga. Maibigay mo yung kailangan at hindi kailangan. Yun po yun. Kaya nililinaw niya yung kailangan natin. Sabi ganon, written goal gives you clarity of what you need. Pag hindi nakasulat yung goal mo, magugulat kayo. Marami kayong ginagawa na hindi naman talaga kailangan. Nakakapagod lang. Wala sa buhay natin, sa personal na life natin, mag-evaluate yung sarili nyo. Pag alam mo, yung pinakalayunin mo sa buhay, bakit ka nandyan, bakit ka nasa Kuwait, bakit ka nandyan ngayon sa church, pag alam mo, yung goal mo, malinaw sa iyo yun, hanggat maaari nakasulat, kaya ako nandito, para maghanap buhay. Bakit? Para makatulong sa pamilya. Pero dapat malinaw din sa iyo, hanggang kailan ako dapat nasa Kuwait. Natanong niyo naman sa sarili niyo, hanggang kailan ba ako dapat Kuwait? Dapat malinaw yun. Hindi pwede sumigi kayo ng sumigi yan, hindi nyo alam hanggang kailan kayo magtatapos. Kasi pagka po alam nyo yun, alam ba, ito, yung goal mo, alam ba, yung goal natin makaipon, makapag-establish ng business, magagawa mo yun. Pero pag walang malinaw sa'yo, kailan ka magtatapos, ay, isipin mo habang panahon na. Kaya din niyo po, maraming tumanda sa abroad, 35 years, 40 years, pag-uwi. 70 years old na. 70 years old. 9 years ako dyan. Ang term na ginamit ko, maganda yung layunin ko, no? Ang ninakaw ng kaaway na time para sa akin, yung lumaki yung bunso ko na wala ako sa piling niya. Miski yung panganay ko. Kasi umalis ako, 6 years old yung panganay ko. Umalis ako, isang taon mahigit lang yung bunso ko. Opo. Buti nga po, noon nag-series ako ng Pamilya para kay Jesus, doon po sa Elim pa yon, ni-remind sa akin ng Lord yon. Dapat, lahat ng OFW, alam niyo kung kailan kayo nagsimula, pero dapat alam niyo kung kailan din kayo magtatapos. Kasi unang-una, hindi kayo bumabata. Pangalawa, kung meron kayong mga anak, dumalaki sila nang hindi nyo nasusubaybayan. Iba pa rin yung magulang ay nakasubaybay sa anak. Kaya may mga tama po, no? Kailangan natin kumita. Pero naniniwala ko, pag sinet mo itong bagay na to, Lord, ano ba,
15 years lang ako sa Kuwait. I-grant ng Lord yung wish mo na yon. I-grant ng Lord yung request mo na yon. So, kailangan mo makipagtulungan kay Lord. Lord, ito yung vision ko. 15 years lang ako. Dapat 5 years, mula ngayon, 5 years from now, ito na yung na-accomplish ko. Doon sa goal ko sa parang 15 years. After 10 years, dapat ito na ako. After 15 years, dapat ito na ako. Dapat ganon. Nakukuha niyo po ba ibig sabihin? Opo. Opo. It clarifies what you really need and what you don't really need. Lilinawin ng goals mo kung ano yung mga kailangan mo at hindi mo kailangan. Kasi po, kaya maraming nasasayang na oras, maraming nasasayang na effort kasi hindi malinaw yung pangarap o yung goal natin. Una, sa family. Pangalawa, kung wala ka pang pamilya sa sarili mo, higit sa lahat sa Lord, sa church, sa Lord. Dapat malinaw po yun. May mga written goals tayo. Tanungin ko po kayo, meron po ba kayong mga black and white na goal para sa sarili nyo? Kung hanggang kailan kayo magtatagal dyan sa Kuwait para kumita ng pera. Amen. To support yung family, dapat meron. Mga kapatid, based on our experience, sinishare ko sa inyo to. Ako, mapalad lang po tayo dahil nandun yung grace ng Lord. Lumalaki yung anak natin ng God-fearing. Pero iba pa rin po, yung lumalaki sila na nasa tabi tayo. Alam niyo po ba, share ko po sa inyo, sort of testimony. Yung panganay ko, nung pagdating ko, kaya nung time na 2017, sinasabihan ako ni Pastora, umuwi na ako, mag-for good na ako. Sabi ko, Mami, tatapusin ko na lang yung kontrata ko, which is 2019 March. Kasi po, naghahanap na yung panganay ko. Opo, ng father image. Nahirapan na po si Pastora. Alam niyo po ba nung pag-uwi ko, nung second vacation ko, sabi niya, hindi ko naman kailangan yung pera mo eh. Ang kailangan ko yung may magtatanggol sa akin. Meron akong, yung alam niyo po, yung ibig sabihin niya, parang dinuog yung puso ko doon. Tapos pag pinagmamasdan kayo sila, pag hinahatid ko sa school, malaki na yung panganay ko dati. Pagka, alam niyo po ba, no, 6 years old yan, walang mali siya ito, no? Pag napupunta si Arya, ako pa naguhugas ng puwet niya eh. Yung banding ba? Parang nung time na ako, hinahanap yun, malaki na siya eh. Hindi na magawa, hindi na pwede. O pag dumarat na malilit sila, pag nakita ko, nagkikiss sila. O po, ganun sila pa. Marami na pong parang nalimitahan. Opo. Pero doon sa bunso ko, yun ang nalulungkot ko. Kasi lumaki yung anak ko, yung bunso ko na umalis ako eh. 1 taon na mahigit yan eh. Sinishare ko sa inyo ito mga kapatid. Hindi para kung ano pa man, kundi ang gusto ko lang po, ang gusto i-share sa atin ng Lord, magkaroon kayo ng malinaw na goal, lalo na sa family. Kasi ang first ministry ng Lord, na gusto ng Lord, yung pamilya. Kaya nga po tayo, di ba, ang motto natin, pamilya para kay Jesus. At the same time, dahil nandyan po kayo, ano ang goal ninyo para sa Lord? Pag malinaw na sa iyo yung goal mo sa family, susunod yung goal mo sa Lord. Kasi hindi pwedeng umalis kayo dyan na walang papalit. Nakuha niyo po? Hindi rin naman pwedeng sabay-sabay kayong aalis. Pwede siguro maunang umalis dyan si Pastor Dante. Ako, pwede siya mauna. Or sino man. Muna daw, Kuya Mark. Dapat doktor progressive. Yung mga plano, may mga plano tayo. Hello po.
Nandiyan pa po ba kayo? Amen po. Yan po. So, ang samantala, doon po muna natin puputulin yung lesson natin. Opo. So, importante po na nakasulat yung goal natin. Hindi lamang po sa miski sa trabaho, dapat malinaw yung goal ninyo. Alam niyo po ba, nung nandyan ako, share ko lang po. Dumating ako dyan, ang trabaho ko, helper ng operator. Doon po sa company, meron kaming 14 machine na gumagawa ng mga plato, styro. Pagdating ko po dyan, ang trabaho ko, helper, assistant operator. Pero dahil nangarap ako, sabi ko darating yung time, magiging operator ako. Tapos nung narating yung pagiging operator, nagkaroon ako ng desire. Sabi ko, hindi pwedeng manatili akong operator kasi maliit ang sweldo. Alam niyo po ba nung unod dating ko dyan, magkano sweldo ko? 120 dinar. Liit, ano? Ang liit po. Ganun po ako nagsimula. Pero dahil nagkaroon ako ng goal or vision, mula sa pagiging assistant, naging operator ako. Pag naging operator ako, sabi ko, hindi pwedeng manatili ako. Kailangan matutunan ko lahat ng machine para maging supervisor ako. Alam niyo po ba ginawa ko? Dahil yun ang vision ko, yun ang pangarap ko, pumapasok ako every morning pang umaga ko, 7 to 3. Kinaibigan ko yun nasa opisina. Pagdating ng uwian namin, yung isang manual ng makina, hinihiram ko. Sa bahay, nag-aaral ako. Pinag-aaralan ko yung machine, yung takbo niya, pinag-aaralan ko. Kaya yung pag nagkaroon ng pagkakataon na mawala yung operator doon, sasabihin ng supervisor, ilalagay ka ron, nagugulat sila, alam kong patakbuhin. Tataka sila, alam ko. Kasi nga po, doon sa vision na meron ako, na gusto kong matutunan lahat, humahakbang ako. So dahil kinaibigan ko yung nasa opisina, lahat ng manual ng makina namin, nahihiram ko. Kaya nag-aaral ako, nagsa-self-study ako. Tapos nabibigyan ako ng pagkakataon na aktual. Hanggang sa dumating na pinangarap ko maging supervisor. Nangyari po yun. Kaya na po, during that time, 2019, pinauwi na ako ng Lord kasi kailangan na po simulan yung gawain. Ibig sabihin mga kapatid, dapat may pangarap din kayo sa trabaho. From ditong position na to, pangarapin mo maging mataas. Para ano? Para tumaas ang sweldo. Ibig sabihin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat meron tayong reason goal. Importante din. Ganyan po. Amen. So, pansamantala na natin tatapusin. Tapos po sa GC, magbibigay ako ng mga question para po malaman ko kung ano yung naunawaan ninyo sa diniscuss natin. Amen. So, dyan muna po tayo. Opo. Apo, natigil tayo doon sa page 10. Ano po? Page 10. Alam ko po, after nito, magkakaroon tayo ng short meeting. Andiyan po ba si Pastora Dayan? Opo. Nasa banyo lang po. Share lang po. Anong oras? Sa po ngayon? Fred, nasa Anong oras na CR po dyan? Ha? Anong oras na po dyan? 8:30 po. Ha? 8:30. Okay, maaga pa. Kumain na po ba kayo? Hindi pa po. Oo, buti naman. Para-pareho po tayo. Huh? 1:30 na po. Sige po, hintay lang po natin si Pastora Dayan para makapag-usap po tayo.
Sige po. Sino po ba kaya na importante yung rate, nakasulat yung gold? Women po. Opo. Opo rin. Importante po. So, Ate Mildred, di ba? Dapat malinaw kung kailan ka uwi para alam pag uwi mo, yung kasal mo, nandun ako. Aywa. Linawin mo rin ba? Magkaroon po tayo ng Pastora Dayan sa meeting. Ano po yung discuss natin. Ay, natapos naman na ang mentoring mo. Tapos mo na nga yan. Tapos record mo na lang ulit kung para alam kung saan puputuloy mo. Saan ikakat? Meeting lang yung tapos.